PIN code, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Makapigil hininga ang pag-aresto sa isang dating pulis na nakipagbarilan pa sa mga dati niyang kabaro sa Caloocan. Ang suspect sangkot umano sa pamamaril sa Cavite na ikinasawi ng isa noong araw ng mga puso. Bukod sa mga baril, nakuhanan din ng granada ang suspect. Ang tugon niya sa mga paratang sa eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Nabalot ng tensyon ang bahaging ito ng Caloocan City nitong Lunes nang makipagpalitan ng putok ang isang dating pulis laban sa mga tauhan ng Cavite PPO at Tanza Police. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na nagmamadaling tumakas sa kailang itim na kotse at umuwi pa kung nasaan ang iba niyang baril at bala. Doon na siya na corner. Nung natapos yung putukan is na-corner na itong suspect natin. Doon po siya sumurrender. Meron tayong na-recover na isang Ingram, isang 9mm, isang replica ng M16 na firearm, saka isang granada. Ito po ay dating police assigned po sa NCRPO at siya po ay na-dismiss noong 2019. Ang lalaki, tinugis ng Cavite Police dahil suspect siya sa naunang pamamaril sa Tanza, Cavite noong isang linggo. Sa CCTV ng pangyayari, binaril ang suspect ang kalitan umanong biktima at kanyang asawa habang papasok ng garahe ang kanilang sasakyan. Isa ang patay at isa ang sugatan. Naging susi daw ang mga CCTV na kanilang ginamit sa backtracking para matunton ng suspect sa Caloocan. Pinagtagpi-tagpi natin yung CCTV footages simula doon sa pinangyarihan hanggang sa makalabas sila ng Cavite area. Nakita natin na ito palang mga ito ay mga residente ng Caloocan. Itinanggi naman ng suspect na sangkot siya sa pamamaril. Saan ka ng February 14? Ha? Uy! Saan ka ng February 14? Bumiyaya ko. Kahapon nga, kanila pong finailan ng kaso itong suspect. Ang final po nila is murder and yung Caloocan police po ay magpa-file ng violation of Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa Pampanga, huli rin ang lalaking nanaksak naman ng amo gamit ang karayom na pantahin ng sako. Kung paano natunto ng suspect makalipas ang halos isang taon sa aking eksklusibong pagtutok. Abril noong nakaraang taon nang matagpuan ang walang buhay na 68 taong gulang na negosyanteng si Lavinia Gulapa sa loob ng opisina ng kanilang warehouse sa Barangay Barangka sa Candaba, Pampanga. May mga sugat at pasa siya pero ang ikinamatay, tama ng saksak sa puso gamit ang karayom na 5 pulgada ang haba at ginagamit pantahin ng sako. Mabilis noong tumakas ang suspect na nahuli kampa. Bit-bit ang bag na hinihinalang laman ang nasa 60,000 pesos na tinangay niya sa biktima at isang handgun. Makalipas ang halos isang taon. Alert, safety, then yung ito yung target house natin. Load and make ready na tayo, okay? Ikinasahan ng Pampanga SWAT team ang operasyon para tugisin ang suspect. Sa isang gusali sa bayan ng San Fernando, nadakip si Jerome Santiago alias Randy, wanted sa kasong robbery with homicide at siyang itinuturong pumatay sa kanyang amo. May sign of strangulation na binigti. And then nawawala po yung ang pera amounting to 60,000 and pati po yung 45 caliber 45 na nakapangalan po kay Mr. Gulapa. Mayroon po siyang malalim na saksak sa puso, 2. Yung pangtahi ng sako, yun po yung ginawa niyang sandata. Bago madakip ang suspect, nasundan muna siya sa iba't ibang lugar bago natunton sa area na ito ng San Fernando.
Palipat-lipat po ito. Palipat-lipat po ng lugar. Allegedly, meron po sa Batangas, Laguna. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect. Pasensya na po, hindi ko po ginusto yung nangyari. Aha. Hindi ko po talaga, nabigla lang po ako. Hindi ko po talaga gusto yung nangyari. Ang aking pamilya, lalo na po ako, ay tuwang-tuwa sa pagkakadakip po ni Jerome sa pagkakasala niya po sa aking ina. At mapapanagot niya na rin po sa husgado yung krimen na ginawa niya po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Dumulog sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment trial laban sa kanya at ideklarang walang bisa ang reklamong impeachment ng Kamara. Base sa petisyon, kabilang sa tumatayo niyang abogado, ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Hiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, maglabas ito ng utos para ideklarang walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya ng Kamara. Katwiran niya, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Hiling niya sa Korte Suprema, ipatupad ang nakasaad sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nitong February 5, na-impeach ang vice-presidente. Git ng petisyon, sinadya ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero, sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito'y para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Sa pamamagitan ng petisyon, kakailanganing linawin ng Korte Suprema kung ibibilang bang impeachment proceeding ang simpleng paghahain lang ng reklamo. Binanggit din sa petisyon na layon umano ng impeachment na habang buhay na ma-disqualify si Vice President Duterte sa paghawak sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya hiling ni Duterte, pigilan ng Korte Suprema ang lahat ng respondent na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kakukuha lang ng kanyang mandatory continuing legal education exemption isang araw bago ihain sa Korte Suprema ang petisyon. Isa yang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang mga petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nanindigan naman ang ilang tatayong impeachment prosecutor na hindi pakikialaman ng Korte Suprema ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kasunod ng 2 petisyong humiling sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Kinontra rin ni Congresswoman Jervy Luistro ang katuwiran ng mga nagpetisyong abogado mula sa Mindanao na labag umano sa rules ang verification ng impeachment complaint. Yun pong verification, it is legal because we followed the rules of the 19th Congress of the Philippines word for word. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi na pag-aralan at minadali ang 4th impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. At sagot niya sa argumentong hindi inabisuhan ng bise tungkol sa paghahain ng reklamo. The law does not provide na dapat inform mo muna siya before the filing of the complaint. Under the rules, summons will be issued
she will be asked to file her answer and she will be given ample time to present her own evidence pagdating po sa impeachment trial. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Wala pang tugon sina House Speaker Martin Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco na kabilang sa mga respondent sa petisyon ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Nagsimula na ang pagbigay ng buffer stock ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan sa gitna ng food security emergency. Babala ng Department of Agriculture, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas pa sa 35 pesos kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tila umaapaw ang supply ng bigas sa NFA warehouse na ito sa Valenzuela. 25% broken o mas kilala sa tawag na well-milled rice yan, na buffer stock ng NFA at pinayagan ng ibenta sa publiko sa ilalim ng food security emergency. Kanina, nagsimula na ang pag-release ng NFA rice sa ilang local government units na nauna nang nagpahayag ng interes na bumili ng bigas. Binibenta ito ng Food Terminal Incorporated o FTI sa mga LGUs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Ang nakabiling LGU o ahensya naman, ibebenta ito ng 35 pesos sa mga mamimili. Pero may ilang LGU tulad ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na raw papatungan ng presyo ng bigas. Sagot na daw nila ang gasto sa biyahe ng mga bigas, kaya maibebenta nila ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa San Juan, sa City Hall kami magtitinda. At kung initially makapag-pick up kami ng 1,000 sacks halimbawa, that means by Monday, magsisimula na kami magbenta ng 1,000 sako ng bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Itong NFA rice po is more of an appeal from us also na kumuha na yung mga LGU kasi bawat sako na lumalabas ay makakatulong sa pagbili ng NFA sa mga magsasaka natin, lalo na ngayon na harvest season na. So sana mas mapabili pa tayo ng marami sa mga magsasaka. Ang warehouse na ito ng NFA dito sa Valenzuela may lamang 80,000 bags ng bigas. Sa ibang bahagi ng bansa, mas marami pa ang laman na bigas ng kanilang mga warehouse. Kaya naman layo ng Department of Agriculture na agad mai-release ang mga bigas na ito para may mapaglagyan ang mga bagong ani. We need to really unload our stocks as fast as possible. So kung ano hingi ng LGU, sino mauna, then we will stop at 150,000 tons. But then, malamang the most likelihood na mangyayari kung mabawasan na laman ng warehouses, ay namimili na kami ng palay ngayon . So malamang itutuloy natin yan hanggang maubos yung almost 300,000 tons. Babala naman ng DA, hindi maaaring ibenta ang NFA rice ng mas mataas sa 35 pesos kada kilo. Delikado yan dahil baka naman ibenta nila na mas mataas. So that is kasama na yan sa ng LGUs na i-monitor na siguro depende na sa LGU kung paano nila i-control yan. But ideally maybe 1 sack per person. Kung kukunin mo yan at bibenta mo ng 40 or 38, yung tingin ko mali na yun, di ba? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Humiling ang isang grupo ng pansamantalang dagdag sa kasalukuyang minimum na pasahe sa jeepney habang nakaparada pa ang kanilang petisyon sa LTFRB. Pati mga operator at driver ng mga ride-hailing unit humihirit na rin ng dagdag pasahe. Nakatutok si Joseph Moro. 5 piso na dagdag sa minimum na pamasahe at 2 piso na dagdag sa kada kilometro. Hiling yan ng 3 grupo ng mga jeepney sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil hindi na umano kaya ng mga driver ang presyo ng diesel. Katunayan, hanggang 300 piso umano ang nawawala sa kanilang kita. Ang gusto lang namin, maibsan sana ng konti yung nawala sa amin. Pero dinidinig pa ang mga petisyon. Kaya habang wala pang desisyon, baka nila pwede munang ang piso hanggang 2 pisong provisional o pansamantalang dagdag pasahe habang hindi nagmumura ang diesel. Kusa kami magbababa uli para sa mga mananakay natin.
May hiwalay ring petisyon ng FEDJADA para sa pansamantalang dagdag singil pero inatras na kanina. Nararamdaman pa naman namin, kaya lang, inuuna natin yung kapakanan ng mamamayan. Hintayin lang natin kung talagang tumaas pa ng mataas ang diesel, siguro magpapel din kami ng petisyon. Reaksyon ng mga commuter sa mga petisyong dagdag pasahe. Huwag naman. Hindi na tumataas yung sweldo. Piso. Pag-piso. Hindi na huwag. Maano na sa bulsa. Tapos ang hirap pa ng manat ng trabaho ngayon. Kayo ma'am, kaya mo pa yung 5? Of course. Okay lang. Kaysa naman mag-taxi ako. Ayon sa LTFRB, posibleng sa Abril nila desisyonan kung papayagan nila ang dagdag pasahe na yan sa mga jeep. Kailangan naman balansehin ng LTFRB ang gastusin ng mga commuter nationwide kung pabora ng mga petisyon sasabayan sa taas pasahe ng LRT Line 1 na simula na sa April 2. Ifa-factor din po namin yung komento ng mga consumers. We will also factor yung pangangailangan ng tsuper. Meron naman ang tinatanggap na 10,000 peso fuel subsidy ang mga jeepney driver dahil sa pagmahal ng krudo tulad noong August 2024. Ngayong taon, 2.5 bilyong piso ang inilaang fuel subsidy para sa kanila ayon sa Budget Department. Maging ang mga operator at driver ng mga ride-hailing units saghain ng 25 pesos dagdag sa kanilang flag down rate at 3 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe. Itatakda pa ng LTFRB ang pagdinig sa petisyon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At dahil na nga sa mga kwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, blessing in disguise ang turing ni Senate President Cheese Escudero sa di nila agad pagkasa ng paglilitis. Pati pagbibigay ng kopya ng Articles of Impeachment sa bise, hindi agad ikinasa para hindi umano sila ma-technical. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema para himukin ang Senado na simulan agad o pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Senate President Cheese Escudero, Providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad. Respondent ang Senado sa hiling ng bise na pigilan ng impeachment trial. Pero Solicitor General ang sasagot ayon sa leader ng Senado. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, ang Senado mismo walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Ang mga sulat naman sa kanya para simulan na ang impeachment trial, ire-refer niya sa Senate Committee on Rules at Legal Team para pag-aralan. Kung siya ang tatanungin, sang-ayon sa Escudero sa opinyon ng ilang abogado na bigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang bise. Pero pangamba niya, baka ma-technical sila kaya aayusin muna ang rules para rito. May provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. Sa ngayon, Korte Suprema lang daw ang makakapag-compel sa Senado na simulan ang impeachment trial. Paliwanag ni Escudero, at least 40 days ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimulan ng pre-trial at hindi na talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano raw sila maglilitis at lalong paano maghahatol kung kulang ang mga senador? Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simulan ang impeachment trial ng bise, bumubuo na ng legal team at nagpapagawa ng robe para sa senator judges.
May setup na ring inilatag para sa impeachment at handa na ang witness stand at mesa ng mga abogado ng magkabilang kampo na ginamit din noon sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tansya ng Senado, wala pang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Bukod dito ang lawyer's fees dahil kukuha ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Rain or shine, talagang walang makakapigil sa pagdiriwang ng 21st Timpuyog Festival ng Kiambas, Sarangani. Paano ba naman kasi tila sinusulungan ng 2,455 na mga payong na ito ang kanilang street dance competition? Ang Timpuyog Festival na kasabay ng Valentine's Day, ipinagdiriwang bilang pagbibigay-pugay sa iba't ibang ethnic groups sa naturang bayan tulad ng Ilocano, Cebuano, Magindanaoan, Tiruray at Manobo. Bahagi rin ito ng founding anniversary ng bayan ng Kiamba na itinatag noong 1954. Mas naging exciting at masaya ang selebrasyon dahil star-studded ang kapistahan nang nakisaya ang ilang kapuso stars. Tulad ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel na nagpakita ng kanyang singing prowess. Nagpakilig rin sa fans si E.A. Guzman. At nagtilian ang lahat nang mag-perform na si Andrea Torres. Ang sarap lang na magkaroon ulit ng chance na makapag-reach out sa mga kapuso kasi it's been a while since yung last ako naka-visit ng Sarangani. Worth it yung pag-travel namin papunta dito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.